Breaking news, halos 500 Israeli soldiers ang nasawi. Ito ay sanhi ng mga rocket barrage ng Hezbollah mula sa Lebanon. Naghahanda ang mga puwersa ng Israel para sa next phase of war sa Gaza. Lahat ng tao sa Gaza ay terorista ayon sa pahayag ng isang released Israeli hostage. Tumawag ang US Senator para sa pambobomba ng IRGC targets sa loob ng Iran. Ayon sa IDF, ito ay nagre-respond sa barrage ng mga rockets sa hilagang Israel mula sa Lebanon sa pamamagitan ng pag-atake sa mga source of fire. Ang pinsala ay sanhi ng property na nasa hilagang lungsod ng Kiryat Shmona. Sinundan pa ito ng isang rocket attack mula sa Lebanon, batay sa pahayag ng Israeli Police. Iniulat ng Al Jazeera na 12 missiles ang pinalipad mula sa southern Lebanon patungo sa mga lokasyon ng militar ng Israel. Sinabi ng militar na winasak nila ang tunnel at surveillance center na sinasabi nilang ginamit para sa pakikipag-ugnayan sa labanan at ginamit din ito sa pag-transfer ng mga armas. Kinumpirma ng chief ng hukbong Israeli ang next phase of war na nalalapit sa Gaza. Ayon pa sa hukbo ng Israel, ito ay nakatuon ngayon sa Hilaga at lalo na sa Khan Yunis. Dagdag pa ng IDF na natagpuan ng mga troops nito ang ilang entrances ng tunnel sa Khan Yunis, kabilang ang isa sa isang mosque. Sinabi din ng IDF na sa tabi ng tunnel sa mosque, natagpuan ng mga troops ang isang rocket launcher at observation equipment na ginagamit ng Hamas. Ayon naman sa Ministry of Health sa Gaza, ang bilang ng mga namatay sa Gaza ay tumaas na sa higit 21,000 katao gawa ng mga pag-atake ng Israeli. Sinabi ng Gaza Ministry spokesperson na sinasadya ng Tel Aviv ang 104 na ambulansya at 142 na health institutions sa Gaza Strip. Nanawagan ang spokesperson sa mga international institutions na makialam upang muling simulan ang mga operasyon sa Al-Shifa Hospital. Inulit ng United Nations Relief and Works Agency ang panawagan nito para sa isang humanitarian ceasefire. Binanggit nila na ang Gaza ay nakikipagbuno sa catastrophic hunger. Ayon pa sa United Nations Relief and Works Agency na 40% ng populasyon ay nasa risk of famine o isang mapanganib na tagutom sa Gaza. Higit sa 2 journalists ang napatay sa mga pambobomba ng mga Israeli. Ito ay nagpapataas naman sa kabuang bilang ng mga namatay na journalists sa enclave at umabot na sa 105 base sa ulat ng Al Jazeera. Ayon pa sa ulat ng Al Jazeera, inaresto ng mga puwersang Israeli ang hindi bababa sa 25 Palestinian sa sinasakop na West Bank habang may nagaganap na pagsalakay. 500 at isang sundalong Israeli ang napatay sa digmaan laban sa Hamas. Mahigit 500 Israeli soldiers, mga officers at reservists ng Israel ang napatay sa nagpapatuloy na digmaan laban sa Hamas noong October 7 batay sa pahayag ng IDF. Ang bilang ng mga napatay na troops ay nasa 501, kung saan ang karamihan sa kanila ay napatay sa panahon ng Hamas terror onslaught na naganap sa southern Israel noong October 7. Noong October 7, hindi bababa sa 274 na sundalo at 38 local security officers ang napatay ng mga terorista ng Hamas. Sa panahon naman ng ground offensive sa Gaza Strip, 167 sundalo ng IDF ang napatay. Mayroon ding 9 na sundalo ang napatay sa mga pag-atake na inangkin naman ng Hezbollah at Palestinian Islamic Jihad terror groups sa hangganan ng Lebanon. Terorista, yan ang turing ng isang pinakawalang hostage sa lahat ng tao na nasa Gaza. Sa isang panayam sa Channel 13, ang pinakawalan na hostage na si Mia Skem ay nagsabi na ang naranasan niya ay isang Holocaust-like hell sa panahon na siya ay naging bihag sa Gaza. Sinabi pa ni Skem na napagtanto niya na siya ay nakakulong sa isang bahay ng isang pamilya noong panahon na siya ay nabihag. Sinabi rin niya na ang buong pamilya ay kasangkot sa Hamas, kabilang na ang mga kababaihan at mga bata. Narito ang kanyang pahayag. It's important to me to reveal the truth about the people who lived in Gaza, about who they really are.
everyone there is a terrorist. Samantala, ayon sa isang leading Israeli psychiatrist, na marami sa mga bihag na pinalaya ng Hamas ay nangangailangan pa rin ng intensive treatment para sa kanilang trauma. Ayon kay Renana Eitan, ang mga hostage ay dumanas ng pinakamatinding pang-aabuso at trauma na nasaksihan niya sa kanyang career. Ang US Senator ay gusto ng harsher approach para sa mga target ng Islamic Revolutionary Guard Corps sa Iran. Nanawagan si US GOP Senator Lindsey Graham para sa isang mas mahigpit na approach sa Tehran na nagmumungkahi naman na dapat bombahin ng US ang Islamic Revolutionary Guard Corps sa loob ng Iran. Narito ang kanyang pahayag. I've been saying this for 6 months now, hit Iran. They have oil fields out in the open. They have a Revolutionary Guard headquarters you can see from space, blow it off the map. Samantala, nangako ang India na papanagutin ang mga responsable sa mga pag-atake sa 2 merchant vessels na karamihan ng crew ay mga Indian. Nagbabala ang Defense Minister ng India na si Rajnath Singh ng isang pangako ng hakbang na paghihiganti. Narito ang kanyang pahayag. Those who have carried out these attacks, we will find them from the bottom of the sea and strict action will be taken against them. Ayon sa Iranian Foreign Minister na si Hossein Amir Abdullahian, na ipinaalam ng Hamas sa Tehran na mayroon itong sapat na kakayahan upang sakupin ang Israel sa Gaza. Ibiniti ng Iran ang 4 na Israeli spies matapos ang pag-assassinate sa kanilang top commander. 4 ang pinatay dahil sa paglabas ng lihim na impormasyon ng Mossad. Ang pagpatay sa Iranian commander ay nagpapataas ng tensyon sa Middle East. Pinatay ng Iran ang 4 na taong inakusahan na nagtatrabaho para sa intel agency ng Israel na Mossad. Binigti ng mga otoridad ng Iran ang mga sinasabing saboteur, kabilang ang isang babae, batay sa ulat ng Mizan News Agency. Ang pagpatay ay naganap sa kanlurang lalawigan ng Azerbaijan noong December 29. Ayon sa Tehran, ang Israeli spies ay isang banta sa pambansang seguridad ng Iran. Ang 4 na pinatay ay kinilalang sina Vafa Hanare, Aram Omari, Rahman Parahazo at Nasim Namazi. Iran executes Israeli spies. 4 na miyembro ng sabotage team na nauugnay sa Zionist regime ay pinatay ngayong umaga kasunod ng mga legal procedures. Sila ay kasangkot sa extensive actions na ginagabayan ng mga opisyal ng Mossad na tinatarget ang seguridad ng Iran. Sila ang mga pangunahing nahatulan ng kaso na kinasasangkutan ng 10 offenders. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung ang iba ay haharap din sa pagbitay, ayon sa Mizan News Agency. Ang 4 na pinatay ay isinailalim sa surveillance sa loob ng 4 na buwan, bago sila arestuhin noong Mayo ng 2022. Narito ang charges against executed Israeli spies. Number 1, kidnapping. Number 2, threatening. Number 3, setting vehicles and homes of targets on fire. At number 4, stealing of mobile phones of the target. Ang Iran ay nagsagawa ng pagpatay sa 5 Mossad agents na di umano'y nangyari nitong Disyembre ngayong taon. Noong December 16, pinatay ng Iran ang isang Israeli spy sa Zahedan Prison sa Sistan, Baluchistan. Ang pagpatay ay naganap sa araw ng Biyernes, ilang araw matapos ang isang Iranian commander ay pinaslang sa Syria. Inakusahan ng Tehran ng Israel ng pagpatay sa commander na ito gamit ang isang airstrike sa kabisera ng Syria na Damascus. Tungkol naman sa tunggalian ng Israel at Iran, inakusahan ng Israel ang Iran ng pakikipagsabwatan sa pag-atake ng Hamas noong October 7 na pumatay sa mahigit 1,100 Israelis. Pinuri ng Iran ang parteng ito ng pag-atake, ngunit nilinaw na hindi ito kasangkot sa kanilang assault.